mananahe. Tindera sa mananahe? Sales lady. Sales lady. Can you imagine po, from all walks of life, iba-ibang pinanggalingan. Okay, sino dito sa inyo ang first time mag-travel sa buhay niya? Sa Malaysia. Okay, ikaw. Madam, kanina ilang taon ka na? 69 na. Grabe, 69. Oh my God. Okay, tanong ko po kayo, mukha po ba, lapit lang dito nga kayo yan. Tanong kita, Madam Mareto, bakit 69 ka na mukhang ano? Teka lang, wala po sinasabi. Pero bakit ano? Kasi yung iba nagtataka mo, hindi ka mukhang 69. Yes! Mukha ka daw 70 pa, hindi joke lang. Mukha ka daw 69, 50, di ba 50 no? Okay, di ba? Madam, tanong kita, hindi mo expect mo na makakapunta ka pa sa ibang bansa? Hindi. Hindi ko nga, pinangarap ko yun noon, pero wala na akong pag-asa. Pero, siyempre nakasama ako. Nung sinabi na... Teka lang naman, wala sa script yun eh. Wala pang... Huwag mahabaan yung air talaga. Eh, pangarap ko talaga, noon pa yung Malaysia. Eh, naka-dream board yan sa akin eh. Pero, siyempre, noon, nung wala pa ako sa DXN, wala na akong pag-asa. Miski magka-pera, wala na akong pag-asa. Pero nung naano yung create data ni Ma'am Mercy, so, inan ako na agad, ginrap ko. Nag-ano na ako ng pera, nag-ipon-ipon na ako para yung sobra sa mga ano ko, sa 3K ko, sinusubi ko na para nakasama ako sa create list. Yun, hanggang sa muntik na, pero nakasama pa rin. Kasi nga po, parang 3 days before ng travel, sumusuko na talaga si Madam Marieta. Kasi that time, ang hindi maganda yung panahon, dami nilalagnat, dami nagkakasakit. So, ano siya, kapag tinamaan siya ng love knot. Kasi medyo sila ni Mister, medyo so, muntik nang hindi nakasama. Pero sabi ko sa kanya, Madam, good news, marami din pong medyo, kasi nga yung panahon datay, mainit, ganyan. Sumuntik na siyang hindi nakasama. Can you imagine po, nung nasa airport na kami, mukha naman siyang hindi nagkasakit. Kasi po talagang handang-handa po sa gupit, sa pakulay ng buhok, sa damit, di ba? Sa ano talagang nabulabog sila. Okay, kaya Susan, balita ko meron, ano yung ilan sa mga hindi mo makakalimutan din na parte ng travel mo? At iniwan niya si Isay. Makapag-travel lang siya. Ayan. So, yan, first time ko kasi mag-travel at saka first time ko din sumakay ng airplane. Kaya medyo hindi ako nakatulog sa travel kasi ninanamnam ko kasi, di ba, lagi ako nakakita na magta-travel tapos airplane. Kaya lang ako, nung nandun na ako, sarap ng pakiramdam. Kasi nakikita ko sa ilalim. Iyak na yan. Habang nagtatravel ako, iniisip ko yung anak ko kasi syempre naiiwan ko nga. Dahil first time na... Pero happy ka ba nung iniwan mo? Syempre, di ba? Masaya! Kasi talaga. Talaga, syempre. Walang habol-habol. Nung una po talaga, hindi ako nag-expect na makakasama pa ako. Kasi unang-una po, wala akong passport noong time na yon. So pinag-pray ko po talaga and ginawa ko yung makakaya ko from yung pag-aasikaso po ng PSA ko. Kasi ang nakakatawa, Sir Roy, pag-aasikaso ko ng passport ko, andun na ako, akala ko original yung hawak ko, hindi pala. Yung PSA ko, Xerox pala siya. So, na-detect doon. Ngayon, nag-pray po ako na sabi ko, sana umabot ako. Kasi may cut-off yung time nung araw na yun. So, sabi sa akin, pwede mong takbuhin talaga. Doon sa main office ng PSA, kung makakahabol ka, bumalik ka rito para i-process natin yung passport mo. Awa po ng Diyos, nakaabot naman. So, nung una po talaga, hindi ako nag-expect na makakasama ako. Sabi ko na lang, kung mahabol ko ang passport ko, para sa akin ito. And thank you Lord, kasi para sa akin nga. Kasi po, nung nag-join ako sa DXN, ang sabi ko po talaga, kung makalabas ako ng bansa, ang unang bansa na gusto kong marating is Malaysia.
And sa DXN po yun nagkatotoo. Yan,